Paano kung isang araw, bigla ka na lamang hiniwalayan at inabandona ng lalaking mahal at pinagpalit ka sa iba dahil na-realize niya na hindi ka niya totoong mahal? Mga kaibigan, isang kwentong maaring magbibigay sa iyo ng inspirasyon o maaring iyong naranasan sa buhay. Sa kwento na ito, maaring mapaiyak ka, magalit, matuwa, ngunit higit sa lahat, sana magustuhan mo ang kwento na ito. Pero bago tayo magsimula, labis akong nagpapasalamat sa walang humpay ninyong pagsuporta sa aking munting channel. Napasigaw na lamang si Janet ng husto sa daan habang naglalakad siya dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Pilit siyang tumayo at inalam kung ano iyon, pero wala siyang idea kung ano. Kaya naman, pinakalma na lamang niya ang kanyang sarili kahit na sobrang sakit na ito. Maya-maya lamang, may isang sasakyan na lumapit sa kanya. Biglang bumukas ang pinto, ngunit hindi niya maaninag ang mukha nito. "Miss, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo?" Pilit niyang itinayo ang babae, ngunit nakita niyang nagdurugo ito. "Huwag kang gumalaw, miss. Buntis ka ba?" Kaya naman, sa oras na iyon, kinarga na lamang ng lalaki papasok sa kotse at dinala patungo sa ospital. "Miss, relax ka lang. Huwag kang masyadong manervous dahil patuloy ang iyong pagdurugo. Hindi ito maaari. Huwag naman sana. Ikaw lang ang pag-asa ko para bumalik sa akin ang lalaking mahal ko." Pagdating sa ospital, agad akong dinala sa emergency room. Nakita ko ang lalaking nagdala sa akin at ngayon ay nakasuot na siya ng maputing gown. Marahil isa siyang doktor. Labis akong nagdarasal na sana ligtas ang magiging anak namin ni Gilbert dahil siya lamang ang magiging tulay para kami ay magkabalikan. Matapos akong dinala sa emergency room, ilang oras lamang ang nakalipas, kinausap muli ako ng doktor. "You are Miss Janet, right? You are 7 weeks pregnant. And I just want to say na mahina ang kapit ng baby mo. Kailangan hindi ka stress dahil maaring muling mangyari ito. At kung sakaling ma-stress ka, ikaw wala pa ng bata. Anyway, I'm Dr. Robert. If you need me, just call me at tawagan mo lamang ako sa calling card ko, okay?" "Doc, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin at sa pagdala sa ospital." Hindi mapigilan ng aking mga mata ang pagtulo ng luha sa sobrang saya. "Mrs., alis na ako. Marami pa akong pasyente na asikasuhin." "Maraming salamat, Dr. Robert." Ilang araw din akong nanatili sa ospital para makasigurado sa kaligtasan ng magiging anak namin ni Gilbert. Dahil mabuti na ang pakiramdam ko, umuwi na ako sa aming bahay. Ilang araw lang akong nawala sa bahay, ngunit parang haunted house na ito. Pagpasok ko sa loob, mas lalong bumalaga sa akin ang katahimikan. Marahil hindi pa rin umuwi si Gilbert. Kaya naman, kinuha ko ang cellphone at tinawagan siya, pero out coverage ito. Kaya naisip ko na lamang na tawagan ang kanyang sekretary. "Hello, Grace. Narin ba sa office ang Sir Gilbert mo?" "Ma'am Janet, wala pa siya rito ngayon. Ilang araw din po siyang hindi pumapasok." "Ano? Alam mo ba kung nasaan siya ngayon?" "Hindi ho, Ma'am Janet. Pero marahil si Gerson, alam niya kung nasaan si Sir Gilbert." "Pwede ba ako makahingi ng number ni Gerson? Ako natatawag sa kanya." "Hello? Sino sila?" "Gerson, si Ma'am Janet to. Pwede ba kita makausap?" "Ma'am, ano pong kailangan ninyo?" "Gerson, nasaan si Gilbert?" Ma'am, hindi ko po alam kung nasaan siya ngayon." "Please, Gerson, tell me the truth. Kailangan kong makausap siya. May malagang sasabihin sa kanya." "Ma'am Janet, ang totoo ay hindi pinapasabi ni Sir Gilbert. Pero sige, sasabihin ko na sa iyo ang lahat. Naroon siya ngayon sa isang condo unit na nabili niya kamakailan lamang." "Ano? Bumili siya nang hindi ko man lamang nalalaman?" "Oo, ma'am. Eto nga pala ang address. Huwag mong ipaalam sa kanya na ako ang nagsabi sa iyo." Nagtungo na itong si Janet sa kondo, sakay ng kanyang kotseng regalo noon ng kanyang daddy at mommy. Bago ito nagtungo sa ibang bansa. Pagdating sa lugar, pumasok na ito at sumakay ng elevator. Hindi niya maintindihan ang kanyang naramdaman na halos kumakabog
ang kanyang dibdib. Laking gulat ni Janet dahil sa labas pa lamang ng kwarto nakita niya ang asawa na may kasamang ibang babae. Ngunit kahit ganun pa man ay pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili at lumapit. Gilbert, pwede ba mag-usap tayo? Hindi nakabasalita ang dalawa sa kanilang nakita. Bumili ka pala ng kondo na hindi ko nalalaman. At sino itong babaeng ito nakasama mo? Pwede ba, Janet? Kung yan lang naman ang pinunta mo dito ay umalis ka na. Ano? Gilbert, naibang ka na ba? Asawa mo ako. Bakit mo ko pinagtabuyan? Gilbert, I'm pregnant. Magkakaanak na tayo. Pwede ba, Janet? Huwag kang magsinungaling sa akin. Ilang taon tayong nagsama at ngayon, bigla kang magsabi na magkakaanak na tayo? Totoo, Gilbert. Tingnan mo itong pregnancy test ko. Pwede ba, Janet? Umalis ka na. Pero, Gilbert, paano itong anak natin? Janet, hindi na kita mahal. Alam kong nagsinungaling ka lang sa akin. Alam kong pakana mo lang ito para bumalik ako sa'yo, hindi ba? Pero buo na ang desisyon ko. Pero kung gusto mo, ipalaglag mo ang bata at pirmahan mo itong divorce paper patapos na tayo. No, hindi ako papayag sa binabalak mo, Gilbert. Asawa mo ako. Janet, hindi mo ba narinig ang sinasabi ko sa'yo? Hindi na kita mahal. Wala nang saysay pa kung ipagpatuloy pa natin ito. Dahil sa sakit na naramdaman, umalis na lamang itong si Janet sa kondo, sakay ng kanyang kotse at lutang ang isip. Hindi napigilan ng babae na bumuhos ang mga luha dahil sa sakit na naranasan. Ngunit naalaala niya ang sinabi ng doktor na kailangan niyang maging kalmado dahil sa sitwasyon ng bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit wala na siyang pakialam dito ngayon. Dahil wala nang lalaking mahal na mahal niya. Ano pang saysay ng mga ito? Bumaba siya ng kotse at lumapit sa gilid ng tulay na wala sa kanyang sariling pag-iisip. Tumingin sa malayo, ramdam niya na tila siya lamang ang nag-isang tao sa mundo. Humakbang ang mga paa sa tulay, itinaas ang mga kamay nito. Gusto niyang tapusin ang buhay dahil wala nang saysay pa ang lahat sa kanya. Ngunit ilang saglit lamang, may biglang humawak sa kanyang braso. Pilit siyang hinablot nito papalayo ng tulay. Ano ka ba? Anong ginagawa mo? Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Sa isang saglit lamang, laking gulat ni Janet kung sino itong lalaking humawak at pumigil sa kanya. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ano ka ba? May balak ka bang magpakamatay? Hindi ba buntis ka? Doc Robert, wala nang saysay ang lahat ng ito dahil hiniwalay na ako ng asawa ko. Mrs., hindi solusyon ang binabalak mo. Bumangon ka. Magsimula ka ng bagong buhay. Nawala siya. Pero hindi ko kaya, Doc. Mahal ko ang asawa ko. Janet, kaya mo yan. Isipin mo na lang, ito para sa maging anak mo at siya lang ang intindihin mo. Buhayin mo siya na mag-isa. Kahit wala ang asawa mo, sigurado akong makakaya mo ito. Dahil sa narinig niya mula sa doktor, nagbago ang pananaw niya sa buhay. Mrs., if you need my help, nandito lamang ako. Ilang linggo ang lumipas, nakapagdesisyon itong si Janet na magtungo na lamang sa kanyang mga magulang sa ibang bansa para doon simulan ang bagong yugto ng buhay. 6 na taon ang nakalipas. Baby, good morning. Wake up na. It's time to eat. Naging maayos ang aking panganganak sa tulong na rin ng aking mga magulang. Siya si Baby Lance ang nagpabago sa aking buhay. Mom, I don't want to eat. But why, baby? Mom, I need my dad. Where is he? Baby, hindi ba sinabi ko na sa'yo noon na wala nang dad mo dahil sa isang aksidente? Mom, I don't believe you. Alam kong buhay pa si daddy. I want to see him. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak at ramdam ko na gusto niyang magkaroon ng ama. Ngunit hindi maaari dahil napaka-irresponsable ng lalaking iyon at ayaw ko na siyang makita pang muli. Pinahid ko na lamang ang mga luha na tumutulo sa aking mga mata at nakita ko ang mukha ng aking anak na malungkot. Masakit sa akin ang ganitong pangyayari pero naawa ko sa aking anak na nahirapan din. Sige baby, uwi tayo sa bansa natin. Talaga ma'am? Yes, thanks ma'am. Kasalukuyan akong nagligpit ng aming mga gamit at hinatid kami ni na ma'am at dad sa airport. Anak, are you sure na uwi ka ng Pinas? Yes ma'am, nakamove on naman ako eh. Ikaw ang bahala iha.
Don't forget to call us when you get there, okay? Yes, ma'am. Lumapag na ang eroplano, naging aligaga si Lance sa mga bagay na nakikita niya. Pagpasok naman sa waiting area, nakita ko si Susan, ang pinsan kong maulit na naghintay sa amin. Janet, welcome home! Aba, ito na ba ang anak niyo ni Susan? Huwag mo na ituloy. Tapos na kami at wala na kami yun, di ba? Pero Janet, in fairness ha, nagmana siya sa lalaking iyon. Sumakay na kami ng sasakyan ni Susan. Pansamantala mo na kaming nakatira sa kanyang bahay. Susan, hanggang ngayon ba ay mahilig ka pa rin sa mga aso? Insan, alam mo naman na dito lang ako masaya. Maya-maya lamang ay narinig na lamang nilang sumigaw itong si Lance, kaya naman ay nagmadali silang nagtungo sa kanyang kinaroroonan. What happened, baby? Ma'am, that dog bites me. Laking gulat nilang dalawa nang makita si Lance na may kagat sa hita. Susan, may kumpleto na ba na anti-rabies ang aso mong iyan? Hindi nakasagot ang dalaga dahil bagong dating lamang ito sa kanya. Kaya naman, dali-dali nila itong binuhat at dinala sa malapit na hospital. Dok, nakagat po ng aso ang anak ko. Kailangan niya ng bakuna. Mrs., relax lang po kayo. Hindi mapalagay itong si Janet para sa kanyang nag-iisang anak. Buong buhay niyang ibinigay ang lahat para sa pag-aalaga sa mahal na mahal niyang anak. Pasensya ka na, Mrs. May malaga akong gagawin. But huwag kayong mag-alala dahil ilang minuto lamang ay darating na rin si Dr. Suarez at siya na ang bahala sa anak mo, okay? At hindi na lamang nakapagsalita itong si Janet at naghintay na lamang ng ilang minuto. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto. Nakita niya ang lalaking pamilyar sa kanya. Hello Doc, long time no see. Bati ko sa kanya ngunit nakatingin lamang siya sa anak ko. Hello baby boy, siya na ba ito? Ang laki mo na. Ano bang nangyari? Isinaysay ni Janet ang nangyari. Kaya naman ay agad na kumilos ang doktor at binigyan ng anti-rabies ang bata. Big boy ka na, hindi ba? Hindi ito masakit. Parang kagat lang ng langgam. Walang naging reaksyon si Lance sa pagturok ng bakuna. Nakita ni Janet kung gaano katapang ng kanyang anak katulad ng kanyang ama. Pero hanggang alaala na lamang ang lahat sa kanya. Nauna nang lumabas ng ospital sina Susan at Lance patungong sasakyan. Samantalang inatid naman sila ng doktor palabas. Doc Robert, maraming salamat sa tulong mo. Janet, this is my job. Hindi Doc, malaki ang utang na loob ko sa iyo dahil kung hindi ka dumating sa oras na iyon, marahil wala na kami ng anak ko. Napatitig na lamang sa kanya ang doktor at ngumiti. Samantalang sa buhay naman ni Gilbert, ilang taon din niyang hinanap ang dating asawa para pirmahan ang divorce paper. Ngunit mula noong araw na iyon ay hindi niya ito nakita pa. Bumukas ang pinto ng office. Nakita kong pumasok si Claire, ang aking fiancé. Oo, engaged na kami. Honey, bakit yata sumimangot ka? Gilbert, look. Janet is back. Your wife. Ano naman ang problema, honey? Gilbert, malaki. Kailan mo ba ako papakasalan? Malapit na, honey. Malapit na. Kailan nga, Gilbert? 6 na taon tayong nagsama. Paano mo kung pakasalan kung hindi mo na-divorce ang babaeng iyon? Gumawa ka ng paraan, Gilbert. Honey, kahit na bumalik man si Janet, she's nothing. Sa loob ng 6 na taong pagsama namin ni Claire, inaamin kong mahal na mahal ko siya. Pero may mga panahon na pabago-bago rin ang kanyang mode para din akong sinasakal. Ma'am, I like Dr. Suarez. He's nice. Ganon din ba si Daddy? Bigla na lamang akong napatulala sa kanyang sinabi. Ma'am, is it Daddy trying to find us? Ayaw niyo ba akong makita? Hindi na lamang ako nakapagsalita. Marahil kung malaman niya na gusto siyang ipa-abort noon ng kanyang ama ay masaktan lamang siya. Janet, hanggang kailan mo ba itatago kay Lance ang katotohanan? Susan, alam mo naman di ba, naguluhan din ako. Oo, inaamin ko noon na mahal ko si Gilbert pero ngayon, tsoktulan ang galit ko sa kanya. Kaya siguro, narapat lamang sa kanya na hindi niya malaman ang tungkol sa amin ni Lance. Malalaman at malaman pa kaya ni Lance kung sino talaga ang totoo niyang ama. Napag-isipan ni Janet na muling bumisita sa dati nilang bahay. Gusto niyang kunin ang ilang mga mahalagang gamit na kanyang pagmamayari. Kaya naman sa oras na iyon, hiniram ni Janet ang sasakyan ni Grace at nagtungo sa mansyon. Wala pa rin pinagbago ang bahay maliban na lamang sa mga punong kahoy na nagsitubuan dahil sa tagal ng panahon.
Nang pumasok ako sa aming bahay, ramdam ko pa rin ang kalungkutan. Nababalutan ito ng tela ang mga upuan at talagang matagal ng panahon ito. Umakyat ako sa dati naming kwarto. Katakatakang malinis ito at wala pa rin pinagbago. Nakayos pa rin ang mga gamit, maliban na lamang sa comfort room na hindi nagagalaw. Nakita ko ang test pack na ginamit ko noon para malaman na buntis ako. Ipinasok ko sa aking bag ang naturang test pack at nagtungo sa aming drawer. Nakita ko ang ilang mga litrato naming dalawa na masaya noon, mga panahong iyon, pero sa isang iglap lamang bigla itong naglaho at pinagpalit niya ako sa iba. Napansin ko ang marriage contract namin, kaya walang panagdalawang isip na pinunit ko ito. Nakaharap ako ngayon sa salamin. Gusto ko sanang burahin ang nakaraan sa buhay ko. Gusto kong iwan ang bahay na ito ang mga masakit na alaala. Kaya naman, bigla ko na lamang naisipang putulin ang aking mahabang buhok na nakaharap sa salamin. Napailing na lamang ako na may tumutulong mga luha sa aking mata. Kuha ko ang ilang mga gamit at bumaba na ako ng bahay. Ngunit may narinig akong tunog ng kotse na parating. Binuksan niya ang pinto. Laking gulat ko dahil ang lalaking iyon ang lalaking kinamuhian ko noon. Tinitigan niya ako mula paa hanggang ulo. Ngunit wala man lang siyang naging reaksyon sa aming pagkikita. Bigla ko na lamang napansin ang hawak niyang envelope. So, totoo palang nandito ka na. Huwag mo sabihin sa akin na balak mo pa rin maghabol sa akin, Janet. Nagkakamali ka, Gilbert. Wala na akong pakialam sa'yo. Kahit lanurin mo man ang buhay mo ng maraming babae. Aba, ang lakas naman talaga ng loob mo ngayon, ano? Sino ba pinagmamalaki mo, Janet, ha? Wala akong pinagmamalaki. Well, kung ganun, good. Pwede mo na bang pirmahan itong divorce paper natin? At hindi ako nag-alinlangan. Kinuha ko ang aking ballpen sa bag at pinirmahan ko ang papel. Ngunit, bigla na lamang nahulog ang test pack na inilagay ko kanina. At sa hindi naasahan, nakita niya iyon. Bigla siyang nagulat sa kanyang nakasaksihan. Ngunit dahil sa kabog ng aking dibdib, umalis na ako at dumiretso sa kotse. Pinatakbo ko na iyon. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan, nakita ko sa side mirror, nakatingin siya sa akin. Nang makarating na ako sa bahay ni Grace, tulala akong bumaba ng sasakyan. Nakita ko ang isang bike na nakaparada sa tabi ng gate. Pagpasok ko sa loob, nakita ko nakipaglaro ang anak ko sa kanya. Ang kaninang malungkot kong muka ay napalitan ito ng saya. Doc Robert, anong ginagawa mo rito? Laking gulat ng doktor sa bagong hairstyle. Janet, day off ko kasi ngayon. Kaya naman ay dumala ko sa inyo dito. Janet, ano nangyari sa buhok mo? Wala ito, Doc. Inilibing ko na ang aking nakaraan sa lugar na iyon. Muli siya na paglaro kay Lance. Habang kausap ko naman si Grace. Janet, ano ba talaga nangyari? Grace, nakita kami ni Gilbert sa luma naming bahay. Pinirmahan ko na ang divorce paper namin. Eh di Janet, congrats! Single ka na ngayon. Janet, nakikita mo ba ang nasa harapan mo? Ang lalaking na ipaglaro sa anak mo? Bakit naman, Grace? Alam mo, Janet, may gusto yan sa'yo, si Dr. Robert. Hindi niya lang sinasabi sa'yo ng basta-basta. Nakikita mo ba kung gaano ka sa Lance na nakipaglaro sa kanya? Grace, kaibigan lamang turing ko sa kanya. Kung gusto mo, sa'yo na siya. Janet, huwag ka nang magmaangan-maangan pa dahil alam ko naman na masaya ka sa tuwing nakita mo si Doc. At hindi na lamang nakapagsalita ang babae. Ilang minuto lamang ang lumipas, natapos na rin ang dalawa sa paglalaro ng basketball. Pawis ang aking anak habang karga-karga ni Dr. Robert, habang siya naman ay nakita kong malaki ang kanyang katawan. Habang buhat-buhat niya si Lance ay napalunok lamang ako ng bigla. Lumapit silang dalawa sa akin na para bang mag-ama. Mami, pwede bang dumalaw palagi si Doc dito? Masaya ako sa tuwing kalaro ko siya. Anak, welcome palagi si Doc Robert. Yun lamang kung gusto niya. Aba, okay baby boy. Dadalawin kita sa tuwing wala akong trabaho, okay? At bigla na lamang nasalita itong si Grace. Doc, hintayin ka ni Janet. Alam niyo po ba na single na po siya? At naghanap siya ng magiging daddy ni Lance. Grace, ano ka ba? Ano ba sabi mo kay doktor? At natawa na lamang si doktor sa sinabi ni Grace. Anyway, malapit lang naman ako dito eh. Sa kabilang kanto lang. At anytime pwede akong pumunta rito. Janet, Doc Robert, pupunta muna kami ni Lance sa kusina ha, para maghanda na makain. Mag-usap muna kayo. Pumasok na ang dalawa sa bahay. Naging tahimik ang paligid naming dalawa ni Dr. Robert. Janet, pwede ba akong magtanong sa'yo? Bigla akong kinabahan sa mga oras na iyon. Ano yun, Doc? Hindi pa ba nakita ang mag-ama? Hindi pa, Dr. Robert. Sa katunayan nga ay ayaw kong magkita silang dalawa.
dahil masaya na siya ngayon sa bago niyang pamilya. Kailanman, hindi niya malalaman ang totoo dahil noon pa man siya na mismo ang nag-udyok sa akin para ipalaglag ang anak ko, kaya wala siyang karapatan sa anak ko ngayon. Napayuko na lamang ako at dahan-dahang tumulo ang aking mga luha, ngunit bigla ko na lamang naalaala at naramdaman ang mainit niyang palad habang hawak niya ako. Samantalang, pinunit naman ni Gilbert sa loob ng opisina ang envelope na may lamang papel na pinirmahan ng dating asawa habang nagsalin ng kaunting alak sa mesa. Ang lakas naman talaga ng loob ng Janet na iyon na pirmahan ang papel na ito. Hindi ako papayag nito. Hindi ko alam kung bakit siya malakas ngayon. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganito samantalang ito naman ang gusto ko para mapakasalan ko na si Claire. Masyado naman yata ang tumapang ang babaeng iyon. Ano ang pinagmalaki niya? Bakit malakas ang kanyang loob? Masyado tuloy ako naging stress sa muli namin pagkikita. Samantalang bumukas ang pinto, nakita ko si Claire na papasok sa loob ng opisina na may ngiti sa labi. Ngunit nang makita niyang magulo ang loob ng office, biglang nagbago ang kanyang reaksyon. Ano ibig sabihin nito, Gilbert? Pinirmahan niya pero pinunit mo naman? Huwag mong sabihin na sa akin na nagbago ang desisyon mo na makita mo siya. Pwede ba, Claire? Huwag mo na ngayon. Bakit, Gilbert? Ano bang nasa isip mo? Sabihin mo sa akin. Maya-maya lamang lumabas itong si Gilbert sa opisina. Ano kayang binabalak ni Gilbert? Bakit kaya niya pinunit ang papel na matagal na niyang hinihintay para sa kasal ni na Claire? Sa paglabas ko mula sa opisina, tinawagan ko ang caretaker ng mansyon namin. Kailangan within 2 days, malinis na ang mansyon. Gusto kong iumpog ang ulo ko sa pader dahil sa kalituhan. Araw-araw ko kasing pinapalinis ang kwarto namin noon. Ngunit isang beses man lang ay hindi ko nagawang bisitahin ito. Pumasok sa isipan ko ang pregnancy test na nahulog mula sa bag ni Janet. Kung ganun ay nagkaanak talaga kami. Akala ko noon dahil lamang iyon para makibalikan sa akin. Ang bubo ko talaga, para akong nasiraan ng isip. Gusto ko siyang kausapin pero hindi ko alam kung saan siya ngayon nakatira. Muli kong tinawagan ang private investigator ko. Noon pinapahanap ko si Janet ngunit hindi niya ito matagpuan dahil nagtungo na pala ito sa ibang bansa. Pero ngayon, narito na siya sa Pinas. Sinisigurado ko na mahanap at mahanap din siya nito. Ilang sandali pa muli siyang tumawag sa akin at pinaalam kung saan siya nakatira. Ganon kabilis kapag pera ang pinag-usapan. Mabilis akong nagtungo sa kotse na halos paliparan ko na ang sasakyan sa labis na saya. At ilang sandali pa lamang, nakarating na ako sa isang malaking bahay na may malawak na hardin. Makailang beses akong pinindot ang doorbell. Saka mamadali. Maya-maya pa ay may babaeng lumabas at binuksan ang gate. Anong ginagawa mo dito? Ang kapal naman talaga ng pagmumukha mo, ano? At mapakita pa? Nasaan si Janet? Gusto ko siya makausap. Hindi ka ang kailangan ko, Grace. Nasaan siya? Nasaan ang asawa ko? Aba? Asawa? Nagawa pa talagang banggitin ang pangalan niya? Hindi ka ba nalibalbaran? Pwede ba, Grace? Tumabi ka. Ilabas mo na si Janet. Hanggang dyan ka lang, Gilbert. Baka gusto mong ipalapa kita sa mga aso ko. Sige, subukan mong pumasok at magsisisi ka. Napasilip ako sa loob ng gate. Nakita ko ang isang batang lalaki. Grace, siya ba ang anak ko? Sabihin mo sa akin. Maya-maya lamang, may boses ng lalaki na nagsalita. Anak ko siya. Bakit? Dok, pakipasok naman ang bata sa loob ng bahay. At ikaw, Gilbert, umalis ka na. Umalis ka na. Grace, sino kausap mo dyan? Narinig ko ang isang boses ng babae at mukhang boss iyon ni Janet. Sumilap siya sa gate. Janet, magtapat ka sa akin. Nagkaanak ba tayo? Tinitigan ko ang mata ni Janet ngunit wala man lang naging reaksyon sa kanya. Oo, nagkaanak tayo. Talaga? Nasaan siya? Gilbert, nababaliw ka na ba? Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi sa akin noon na ipinaglago ang bata dahil wala kang pakialam sa amin? Kaya wala ka nang dapat pang habulin sa akin. No, nagkakamali ka, Janet. Asawa pa rin kita dahil hindi ko naman pinirmahan ang divorce paper. Ang kapal mo rin talaga, Gilbert, ano? Kitang-kita ko ang pagdaloy ng mga luha sa mata ni Janet. Gusto ko itong punasan pero parang may sumasagabal sa akin. Dahan-dahan ko siyang binitawan at
pumasok siya sa loob ng bahay. Samantalang, pagyawang-gewang akong naglalakad patungong condo unit matapos kong uminom ng alak dahil sa mga pangyayari na hindi ako makapaniwala. Hindi ako titigil, Janet. Sinasayang mo lang ang pagkakataon na meron ka at ako iyon. Pumasok na ako sa unit, ngunit nadatnan ko si Claire na nakaupo sa sofa. Gilbert, ano pa bang hinahanap mo? Narito naman ako. Bakit ba hindi mo makalimutan ang babaeng iyon? Anong meron sa kanya na wala ako? Lumapit sa akin si Claire at hinalikan niya ako sa labi. Claire, totoong buntis noon si Janet. Ano? Ibig sabihin ba na nagkaanak kayo? Oo, Claire. Pero alam mo, hindi ko akalain na hanggang sa ganong bagay ay susundin niya ang utos ko na ipalaglag ang bata. Gilbert, kung ganon, bakit ayaw pang i-divorce ang babaeng iyon at tayo na lamang ang gumawa ng bata? Gilbert, matagal ako naghihintay. 6 na taon ang tinitiis ko. Ilang saglit pa pinagpatuloy ni Gilbert ang paghalik kay Claire hanggang sa tuluyan na silang nawalan ng kontrol sa sarili. Malaki na talaga ang pinagbago mo, Janet. Noon, hindi mo kayang mawala ako. Puro kartihan lamang at mahilig kang magsuot ng mga eleganteng damit. Pero ngayon, napakasimple mo na. Hindi ko na makita ang dating Janet. Nagpatuloy ang paghalik ni Claire sa akin mula ulo hanggang paa, pero hindi ko maiwasan na pumasok sa isipan ko itong si Janet. Samantalang, sa bahay naman nila Janet. Dok, pwede bang huwag ka man umalis? Nakita ko kasi na masyado pang naguluhan itong si Janet. Saan naman ni Grace? Nilapitan ni Dr. Robert itong si Janet habang nakaupo sa may hardin. Hindi ko alam, Janet, kung bakit hanggang ngayon ay pasan-pasan mo pa rin ang sakit ng dulot noon. Alam mo, Janet, wala man akong karapatan para punasan ang mga luhang dumadaloy sa mga mata mo. Gusto ko mag-offer sa'yo. Sana tanggapin mo ito. At dahil sa sinabi ng doktor, nagkatitigan silang dalawa. Alam mo, nakita ko kasi kung paano nangulila si Lance. Gusto niya magkaroon ng ama. Handa akong maging ama sa bata. Alam mo, Janet, halos magkapareho lang ang sitwasyon namin ni Lance. Noon, naghiwalay ang mami at daddy ko. Kaya lumaki ako sa puder ng lolo at lola ko. Ni minsan, hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang magulang. Ang kaibahan nga lang ay nariyan ka para sa anak mo. At gusto kong punan iyon para maging kompleto ang pamilya ni Lance. Doc Robert. Oo, Janet. Totoo ang mga sinasabi ko. Alam mo, 6 years ago, bago kita nakita sa may tulay, wala rin ako noon sa aking sarili. May asawa ko noon, bagong kasalan kami, habang daladala niya ang anak namin na 6 na buwan sa kanyang tiyan. Nangako ako sa aking sarili na kapag lumabas na ang bata ay alagaan ko silang dalawa. Ngunit isang gabi noon, pauwi na ang asawa ko mula sa trabaho. Sa hindi naasahan ay naaksidente ang kotseng kanyang pinagmamaneho. Nawala ang 2 buhay na mahal ko. Kaya hindi ko makapaniwala sa sinapit ng dalawa hanggang sa nakita kitang nasa gilid ng tulay. Oo, isa akong doktor pero hindi ko man lamang nagawang iligtas ang buhay ng aking mag-ina. Ang buhay ng anak namin na kasing edad na sana ni Lance. At hindi nakapagsalita itong si Janet sa kanyang natuklasan sa buhay ni Doc Robert. Tila mas masakit pa sa kanyang naranasan ang sinapit ng doktor dahil nawala ang mga buhay na mahal niya. Sigurado ka ba? Baka naman kami pang maging dahilan para maging magulo ang buhay mo. Nakahanda ako, Janet, sa ano mangyari. At hindi naman nagpatumpik-tumpik pa itong si Janet. Sumang-ayon ito sa offer ng doktor. Naging masaya si Lance dahil pinagtapat ni Janet sa anak na si Dr. Robert ang kanyang daddy. Mula noon, naging masayahin ang bata dahil sa wakas ay natupad na rin niya ang gusto niyang mangyari, to have a complete family. Pero napansin niyang hindi sila magkasama sa isang kwarto. Mami, bakit maghiwalay kayo ni daddy ng kwarto? Akala ko ba ay family na tayo?
Hindi na lamang napagsalita ang ina, kaya kinagabihan, napilitan si Janet matulog kasama si Lance at si Dr. Robert para masabi nitong buo na silang pamilya. Ngunit hindi makatulog ang dalawa dahil ito ang unang pagkakataon na magkasama sila. Mahimbing namang natutulog si Lance habang ang dalawa naman kahit anong pilit nilang ipikit ang kanilang mga mata ay hindi sila dinadalaw ng antok. Janet, pwede ba tayo mag-usap? Alam kong nanibago tayo sa sitwasyon na ito. Bakit hindi natin tuloy ito? Ang alin, Dr. Robert? Pwede ba? Tawagin mo lang akong Robert. Ituloy natin to. Yung totoo. Yung ikaw at ako. Mahal kita, Janet. Noon pa man, magmula nang matagpuan ko kayo ni Lance, naging magaan ang loob ko sa iyong dalawa. Robert, baka naman naawa ka lang sa aming dalawa. No, Janet. Give me a chance at papatunayan ko sa iyo na mahal ko si Lance at higit sa lahat, ikaw. Hinawakan ni Robert ang mga palad ni Janet at dandaang lumapit sa mukha ng babae. Napamikit na lamang ito si Janet nang dandaang dumampi ang kanilang mga labi. At sa isang iglap, naranasan muli nilang dalawa ang mga bagay nilang taon ding hindi nadama. Kinaumagahan. Good morning, ma'am. Good morning, dad. Wake up na po. Baby, bakit naman ang aga mong gumising? Ma'am, masaya ako kasi sa wakas ay kompleto na ang pamilya natin. Maya-maya lang may kumatok sa pinto. Janet, Dr. Robert, it's time for breakfast. Tawag ni Grace sa kanila. Lumabas naman sila sa pinto at nagtungo na sa mesa. Wow, tita, anong meron? Bakit ang daming pagkain? Well, Lance, we need to celebrate because you have it. Hindi ba gusto mong maging kompleto ang pamilya mo? Sa wakas, eto na. Nagtuwanan ang lahat habang masayang nagsalusalo. Siya nga pala, Janet, after ng schedule ko sa ospital, gusto kong mamasyal tayong lahat. Gusto kong pasayahin ang buong pamilya natin. Next naman, Dok, nakaingit naman kayo. Pero sana palagi na lamang ganito kasaya para naman wala ng taong luhaan. Umalis na si Dr. Robert patungong hospital. Janet, kumusta naman pala ang unang gabi niyo ni Dr. Robert? Grace naman. Pero ito, hindi ako makapaniwala sa lahat. Marahil, matutunan ko rin siyang mahalin. Ang mahalaga ay masaya si Lance. Janet, grab this opportunity. Huwag mong sayangin. Oo, Grace, pero natatakot pa rin ako. Paano kung malaman ni Gilbert ang totoo? Janet, huwag mong isipin iyon. Paano niya malalaman kung hindi mo naman sasabihin sa kanya? Nang matapos na ang duty ni Robert sa ospital, namasyal ang bagong mag-anak. Hindi masukat ang saya ng bata sa mga oras na iyon. Samantalang, hindi naman kampante itong si Gilbert sa batang nakita niya kamakailan lamang. Tila may something na kakaiba at iyon ang gusto niyang matuklasan. Muli niyang tinawagan ang private investigator para ungkatin ang nakaraan sa buhay ng asawa, kung talaga bang pinalaglag nito ang bata noon. Ngunit laking gulat ni Gilbert dahil wala ni isang record ang nagpapatunay na pinalaglag nito ang kanilang anak. Ano ibig sabihin nito? Nagsinungaling sa akin si Janet. Buhay pa ang anak namin. Buhay pa ang anak ko. Gusto niyang puntahan ang bahay kung saan nakatira ngayon ang mag-ina. Grace, ilabas mo ang anak ko. Huwag mo na itago. Hindi totoong pinalaglag ni Janet ang anak namin. Ilabas niyo na. O baka naman gusto mong makasuhan ko kayo. Pwede ba, Gilbert? Kahit anong gawin mo, isa ka pa rin irresponsabling ama. Wala ngayon dito ang hinahanap mo. Umalis sila. Hindi ko alam kung saan sila natungo. Pwede ba, Grace? Huwag mo na akong lokohin. Hindi kita niloloko, Gilbert. Kung gusto mo, halugigin mo ang loob ng bahay. Mag-ingat ka lang sa mga aso ko. Pagbabayaran nyo itong ginagawa nyo sa akin. Umalis na itong si Gilbert, ngunit hindi niya alam na sinundan pala siya ni Claire. Gilbert, bakit ba hanggang ngayon ay hindi ka pa rin makamove on sa babaeng iyon? Hindi ako makapayag na muli kayo magkabalikan. Ano ba, Claire? Tumahimik ka dyan. Hindi ako mapapayag, Claire. Gusto ko makita ang aking anak. Buhay pa ang aking anak. Humanda silang lahat. Samantalang si Gilbert naman ay hindi mapakali. Kaya naman ay nag-abang siya kung kailan darating ang mag-ina. Habang sina Dr. Robert, Janet at Lance ay masayang-masaya sa pamamasyal.
Pagkatapos ng kanilang pamamasyal ay umuwi na sila sa kanilang bahay. Laking gulat ni Dr. Robert at Janet na makita si Gilbert sa bahay ni Grace na galit ito. Gilbert, anong ginagawa mo dito? Bakit tila galit ka yata sa akin? Anong meron? Bakit ang sama ng tingin mo sa amin? Janet, magsabi ka sa akin totoo. Dr. Robert, pumasok muna kayo sa loob ni Lance at kakausapin ko ang lalaking ito. Gilbert, wala ka na doon. Wala kang karapatan na malaman ang totoo. Hindi ba? Iyan naman ang gusto mo? Janet, alam ko ng katotohanan. Si Lance ba ang anak ko? Gilbert, oo. Si Lance ang anak mo. Pero wala ka na doon. Wala kang karapatan para makilala ang bata dahil noon pa man, binawala-wala mo na kami. Janet, ako pa rin ang ama. Gusto kong ipagtapat mo kay Lance na ako ang ama at hindi si Dr. Robert. Lumipas ng ilang linggo, hindi pa rin naging kampante itong si Gilbert sa naging sitwasyon niya sa anak. Gusto niyang makausap, makayakap ang anak sa unang pagkakataon. Ngunit tila nilalayo talaga siya dito. Isang umaga napansin ni Janet na kakaiba ang pakiramdam ng bata. Hindi ito mapakali at nagsusuka. Kaya naman, tinawagan niya agad si Robert. Robert, si Lance, may kakaibang naramdaman. Kaya naman, dali-daling chinek up ni Robert ang anak. Janet, mukhang mainit ang baby Lance natin. Tara, dali natin siya sa ospital na pinapasukan ko. Agad silang nagtungo sa ospital, pero patuloy pa rin ang pagtaas ng temperatura ng bata. Pagdating sa ospital, agad itong kinuhaan ng blood sample para malaman kung ano ito. Ilang saglit pa lamang, nalaman nilang tinamaan ito ng dengue fever at kailangang salinan ito ng bagong dugo. Kaya naman, pinablood test agad nila ang bata nang sa ganun ay malaman nila kung anong type ang dugo nito. Type A+ ang dugo ng bata. Ngunit kahit sino sa kanila sa hospital, walang stock sa ganong dugo. Labis ang taranta nitong si Janet dahil sa sitwasyon ng anak. Robert, please, do something para kay Lance. Janet, ano bang type ng dugo ni Grace? Robert, AB siya. Please, Doc Robert, gumawa ka ng paraan para sa anak natin. Janet, si Gilbert, baka siya na hinahanap natin na donor para kay Lance. Walang oras ang sinayang ng dalawa. Nagpunta agad ito sa condo unit ni Gilbert, habang si Grace naman ang nagbabantay sa bata. Oh, Janet, anong meron at naparito ang dalawa? Gilbert, ano bang type ng dugo mo? Bakit? Anong nangyari? Janet, nasaan si Lance? Gilbert, nasa hospital siya ngayon at kailangan niyang dugo. Type A+ ako, Janet. Ganun ba? Tamang-tama. Yan ang kailangan namin. Wala silang sinayang na oras. Pagdating nila sa hospital, kinuhaan siya ng dugo at mabuti na lamang at agad itong agapan. Ilang oras pa ang nakalipas. Mami, sino siya? Mami, hindi ba siya yung lalaking nagmamasid sa atin kina Tita Grace? Oo anak, siya si Gilbert ang tumulong sa'yo. Baby, siya ang totoo mong daddy. Siya si Gilbert. Ma'am, you're lying to me. Akala ko ba si Daddy Robert ang daddy ko? Ibig sabihin ba ay dalawa sila? Hello baby Lance, ako nga pala si Daddy Gilbert mo. Masaya ako na makita ka. I don't like you. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin ni Mami? I remember my mom, she was always crying, but I don't know why. Tila nadurog ang puso ni Gilbert sa pagtanggi ni Lance sa kanya. You're not my daddy. Hindi ba kung ikaw ang daddy ko, bakit hindi ka kasama namin sa States? Siguro hindi mo kami mahal ni Mami. Ramdam niya ang sakit kung paano siya pinagtabuyan ng anak dahil sa kanyang mga maling nagawa. I'm sorry Janet. I'm sorry Lance. I know na it's a big mistake. Sana mapatawad niyo akong dalawa. Alam kong in the first place, ako ang nagkamali dito. Pero ganun pa man, masaya pa rin ako dahil nakita ko ng anak ko. Akala ko noon, isang biro lamang iyon. Isang bagay na hindi ko pinaniwalaan. Umalis na itong si Gilbert matapos niya masigurado na ligtas na ang kanyang anak. Nang tuluyan na siyang nakarating sa kondo, naroon si Claire naghihintay sa kanya. Gilbert, nasaan ang pangako mo sa akin na papakasalan mo ako? Pwede ba Claire?
Bigyan mo na ako ng sapat na panahon at oras. Bakit, Gilbert? Huwag mo sabihin sa akin na sumusuko ka na sa laban natin. Hindi naman sa ganon. Claire, I need space to think. Bahala ka, Gilbert. Pagsisihan mo itong ginawa mo sa akin. Agad namang umalis si Claire sa kondo. Isang linggo ang nakalipas. Masayang naglalaro si Lance sa may hardin. Samantalang, nagluluto naman sina Grace at Janet sa kusina. Sa hindi inaasahan, may isang babae ang lumapit sa gate habang naglalaro ang bata. Hello, baby Lance. Who are you? I'm a friend of your daddy, Robert. Alam mo, pinapasabi niya na mamasyal daw kayo ngayon after his work. Kaya pinapako kanya sa akin. Really? Yes, baby. It's surprise daw kaya huwag mo ipaalam sa mami mo, okay? Ano? Sasama ka sa akin? Pero baka magalit si mami sa akin. No, baby. It's just a surprise of your mom. Come on, let's go. At tuloy na ngang sumama itong si Lance sa babae at agad sumakay sa kotse. Where are we going? Diyan ka lang, bata ka. Ikaw ang dahilan para hindi matupad ang mga plano ko sa buhay. Ang dapat sa'yo mawala. Mami! Mami! Tumahimik ka dyan. Samantalang, masaya naman ang magpinsan habang naluluto sa kusina. Plano kasi nila na mag-celebrate sa pag-uwi ni Dr. Robert dahil iyon ang kanyang karawan. Janet, kukunin ko muna si Baby Lance, ha? Sige, Grace. Ngunit laking gulat ng dalaga dahil wala na roon si Lance na kanina lamang ay naglalaro. Nakita niyang bukas ang gate. Janet, nawawala si Lance. Ano? Sino may gawa nito? Hindi ko alam, Janet. Labis ang pag-alala ng ina sa sinapit ng anak. Sino ang walang awang gumawa nito sa anak ko? Janet, baka naman si Gilbert ang may gawa nito. Kaya naman, agad nilang tinawagan si Dr. Robert para ipaalam sa kanya ang nangyari. Nagtungo ang tatlo sa kondo ng lalaki. Pagbukas ng pinto, nakita ni Gilbert na nakasimangot ang mukha nila. Bakit? Ano ibig sabihin nito? Gilbert, huwag ka nang magmangmangan pa. Ilabas mo na ang anak ko. Ano ibig mong sabihin, Janet? Huwag mong sabihin na nawala si Lance? Oo, nawala siya kaya ibigay mo na sa amin. Naibang na ba kayo? Alam niyo naman hindi ba na hindi ako kilala ni Lance? Hindi ko magawa iyan. Sino pa ba ang gustong gumawa niyan? Siguro si Claire. Baka naman siya ang kumuha ng anak mo. Ano? Paano niya natuntun iyon? Alam niyo, noong nakarang buwan, sinundan niya ako sa bahay niyo. At siguro, alam niya iyon. Sa isang saglit pa may tumawag sa phone ni Janet. Hello, sino to? Kumusta, Janet? Masarap bang mawalan ng anak? Sino to? Janet. Nakalimutan mo na ba ako? It's me, Claire. Ano bang gusto mo, Claire? Huwag mo idamay ang anak ko. Janet, bakit hindi? Samantalang kayong lahat ang sumira ng plano ko sa buhay. Ano ba talagang gusto mo? Permahan niyo ni Gilbert ang divorce paper para tuloy na kami makasal. Claire, wala na akong pakialam sa kanya. Kung gusto mo siya, sayo na. Makinig kayo. Magkita tayo sa isang warehouse. Binabalaan ko kayo. Huwag na huwag kayong magdala ng pulis dahil sa oras na hindi kayo tumupad sa usapan ay pagsisihan niyo ito. Labis naman ang pagagalit ni Janet. Janet, calm down. Doc Robert, paano? Hindi ko alam kung ano nangyari sa anak ko. Kapag may nangyari sa anak ko, dila lamang na babaeng iyon ang walang ganti. O siya. Ako nang may kasalanan sa lahat ng ito, Janet. Gilbert, sino pa ba? Ikaw lang naman, hindi ba? Ganito ang plano natin. Magkasama tayo doon sa warehouse na sinabi ni Claire habang pinirmahan ko ang divorce paper. At ikaw naman, Doc. Ikaw ang tumawag ng pulis. Tatanggapin ko na lamang na hindi na magiging tayo, Janet. Pero masaya ako dahil nagkaroon ako ng anak. Pero hindi ko matatanggap si Claire sa buhay ko dahil ngayon pa lang nakita ko na ang kanyang ugali. Sabay nagtungo ang dating mag-asawa sa lokasyon na sinabi ni Claire. Masyadong liblib ang daan at sa abandonadong warehouse ang kanilang natagpuan. May kasamang ilang mga armadong kalalakihan ang babaeng ito. Nandito na sila. Anong gagawin natin dito, Boss Claire? Relax lang kayo. Huwag na huwag kayong gagawa ng isang bagay hanggat wala akong pahintulot, okay? Sige, boss. Pero huwag mong kalimutan ang usapan natin.
1,250,000 ang bibigay mo sa amin. Oo, alam ko. Kaya tumahimik na kayo. Claire, narito na kami. Nasaan si Lance? Huwag kayong mag-alala. Maayos naman siya. Mabuti pa ay ihanda niyo ang papeles. Claire, bago ko permahan, ipakita mo na anak ko. Gilbert, wala ka bang tiwala sa akin? Sa babaeng magiging asawa mo? Oh, heto. Narito ang anak mo. Mommy, help me. Lance, are you okay? Yes, Mommy, but I'm scared. Permahan niyo ng dalawa ang papeles. Nang sa ganun ay tapos na ang usapan. Wait, Boss Claire, akala ko ba ay pera ang pinunta natin dito? Bakit papel lang? Pwede ba? Mamaya natin ito pag-usapan? No, Claire. Akin ang bata. Walang saysay ang pinagawa mo sa amin. Pera ang gusto namin. Hindi yung papel na papel lang. Makinig kayo. Kung kayo man ang mga magulang ng batang ito, saad naman ang armadong lalaki. Kailangan namin ng 500,000 bilang kapalit sa batang ito or else hindi nyo siya makikita. Grigor, ano bang ginagawa mo? Claire, wala akong pakialam sa plano mo. Pera ang gusto ko. Kalating oras ang palugit namin. 500,000 ang kailangan namin ng pera. Kapalit ng buhay ng batang ito. Labis naman ang pangamba ni Claire dahil hindi ganito ang kanyang plano. Grigor, akala ko ba nag-usap na tayo? Tumahimik ka, Claire. Baka gusto mong ikaw ang unahin ko. Maya-maya lang may tumawag kay Janet. Hello, Grace, nasaan na kayo? Janet, on the way na kami. Ilang minuto na. Wala pa bang hinihingi namin? Saad naman ni Grigor habang hawak niya ang batang si Lance. Maya-maya lamang dumating ang mga pulis, biglang nagkaputukan sa loob. Pare, mga parak! Takbo! Agad na nabitawan ng lalaki ang bata at nagpuputok ito, ngunit sa kasamaang palad ay tumama ang bala kay Gilbert. Gilbert! Sigaw ni Claire. Hayop ka! Wala sa usapan natin to. Rigor! Agad na umalis ang mga armadong lalaki habang hinahabol ng mga pulis. Sumigaw si Claire. Gilbert! Huwag kang mamatay. Claire, bakit mo ito nagawa sa akin? I'm sorry, Gilbert. Nagawa ko ito dahil mahal kita. Janet, I'm really sorry. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Lance. Mawala man ako sa mundong ito. Salamat dahil hindi mo sinunod ang utos ko noon sa ating anak. Maya-maya pa may lumapit na ilang kapulisan at pinusasan itong si Claire. Habang dinala naman sa ospital si Gilbert dahil sa tama ng bala. Mommy, Lance, are you okay? At sa kasamaang palad, hindi na nagawang umabot pa ni Gilbert sa ospital dahil sa tama ng bala. Habang nakulong naman tong si Claire dahil sa nagawa nito sa bata. Mommy, wala na ba si Daddy Gilbert? Oo anak, wala na ang daddy mo. Kung ganun, Mommy, isa na lang ang daddy ko. Ma'am, ay kung pati si Daddy Robert mawala sa atin. I want real dad to care for us, Mommy. Nagyakapan ang tatlo. Samantalang dumating naman itong si Grace. Ayos na ba kayong lahat? Oo, Grace. Mabuti naman kung ganun. Ilang buwan matapos ang pangyayari. Janet, will you marry me? Robert, are you sure about this? Yes, Janet. I'm really sure about this. Oo, Robert. I do. Yes. Salamat, Janet. Hindi ka magsisi. Dad, congrats. Sa wakas ay pumayag na rin si Mommy. Naging masaya ang buhay ni Janet kasama si Lance at Robert. Sa kabila man ng maraming pagsubok sa buhay, huwag tayong sumuko sa laban. Dahil balang araw, ikaw din ay magtatagumpay. Hanggang dito na lamang mga kaibigan. Sana ay nagustuhan niyo ang isang kwentong maaring sumasalamin sa ating buhay. Hanggang sa susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat at paalam.